Alam naman ninyo kung sino itong si Risa Ontiveros, hindi ba ga? Kilala niyo naman yan. Ang background niya, and so on and so forth. Ang leanings niya kung kanino, hindi ba ga? So, alam niyo na. Diba? Alam niyo na. Tapos gusto pang maging presidente. Sis Mariosep. So, si Tito Soto, ganun din. Gusto rin maging presidente. Yung mga tao din, wala na ho kayong maaasahan. Ang tanong lang natin sa ating mga kababayan is, payag ba kayo na mga komunista ang magiging pinuno ng bansang Pilipinas? Ronnie Ramos, Abante Pilipinas. Yan ho, tanong, payag ba kayo? Alam naman ninyo kung sino. Alam naman ninyo kung sino itong si Risa Ontiveros, hindi ba ga? Ronnie Ramos, Abante Pilipinas. Alas 4:28 na ho ng umaga, iginiit ni Senator Risa Ontiveros na walang pag-aresto ang dapat isagawa habang nasa sesyon ang Senado. Ayon sa kanya, nakabata ito sa tradisyon na dati nang binanggit ni Tito Soto na hindi inaaresto ang sinumang miyembro habang may sesyon. Gayunman, sinabi ni Ontiveros na dapat pa ring harapin at talakayin ng Senado ang naturang issue. Matatandang kabilang sina Bongo at Bato de la Rosa sa pinangalanan ng International Criminal Court bilang co-perpetrator sa kasong crime against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Abante Pilipinas. Hindi nga pwedeng dakpin habang may sesyon. Paano pagkatapos ng sesyon? Paglabas. Pag-uwi. Haharangin sa gate. O kaya haharangin dyan sa may GSIS Road. Pagkatapos doon huhulihin. Yun lang. Yun ang bagay na kailangan linawin. Hindi ba ga? Pero hindi. Hindi na natin, wala na tayong dapat na i-expect, kundi ang tingnan ho natin ay gagawin nila ang lahat ng kanilang magagawa. Kaya lang, ang tanong lang natin sa ating mga kababayan is, payag ba kayo na mga komunista ang magiging pinuno ng bansang Pilipinas? Ronnie Ramos, Abante Pilipinas. Yan ho, tanong, payag ba kayo? Alam naman ninyo kung sino. Alam naman ninyo kung sino itong si Risa Ontiveros, hindi ba ga? Kilala niyo naman yan. Ang background niya, and so on and so forth. Ang leanings niya kung kanino, hindi ba ga? So, alam niyo na. Diba? Alam nyo na. Tapos gusto pang maging presidente. Sis Mariosep. So, si Tito Soto, ganun din. Gusto rin maging presidente. Yung mga tao din, wala na ho kayong maaasahan. The only thing we can do is pray at sana'y magkatotoo yun hong sinasabi sa mga balita na di umano ay mahihirapan daw kumuha ng 2/3 na mga congressman ang mababang kapulungan para sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Alright, samantala, ito naman, pahabo lang. Happy birthday! Happy birthday daw ho. Maligayang ika-6 na po at 4 na kaarawan ni Rolando Sabado, na kilala bilang si Peter. At gaganapin daw ang pagdiriwang ay sa dyan sa may Ditapalyen ngayong araw na ito. Saan yung Ditapalyen na yan? Ditapalyen. Parang hindi ko alam yan. Ditailen. Yung mga Ditalyen, alam ko yon. Pero yung Ditapalyen, parang saan lugar yan? Tumira din naman ako dyan, pero hindi ko naikot lahat. Anyway, sa inyong lahat dyan, happy listening. At tingnan natin sa ating Facebook, YouTube. Wala pa. Okay. Sa inyo lahat, maraming salamat. Tuloy lang ho tayo sa pakikinig at panonood ng ating programa dito pa rin po sa Abante Pilipinas. Ako pa rin po ang inyong iyamanin, sexy swabbing tagapagbalita sa Waga, Ronnie Ramos. Ronnie Ramos, Abante Pilipinas. 4:36.
Nagtataka ang Malacanang kung bakit hindi kinasuhan ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang mga police general na nakita ng umunoy maanumalyang pagpatay sa kasagsagan ng drug war noong opisyal pa ito ng Philippine National Police. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, si Magalong noon ang Oversight Committee Head sa kampanya kontra illegal na gamot at nagsabi na mayroong mali sa implementasyon ng war on drugs pero walang mga nakasuhang general. Mismong si Magalong anya nagsabing meron itong report patungkol sa extrajudicial killings at nagalit pa umano mismo sa mga general habang sila ay nasa command conference. Ayon kay Castro, meron silang report o nagsabi si Magalong na meron siyang report at itinatanong niya kung sino-sino mga general na dapat ay nakasuhan. Inamin naman ni Magalong na naging marami ang patayan na hindi naman dapat at ang ibang nasa lista naman ay mga kalaban sa politika na mali at walang kaugnayan sa war on drugs. Dapat anya na maimbestigahan kung sino talaga ang dapat na managot sa maraming pagpatay noong kasagsagan ng war on drugs ng Duterte administration. Abante Pilipinas. When it talks to politics, palagay ko, ewan ko ha, pero sa tingin ko, una, Magalong should talk about this. Dapat mag-react siya dito sa mga patutsada na naman ng attack dog ng Malacanang, na si Auntie Claire. Auntie Claire. Diba? Auntie Claire, parang anti-linaw, kaya malabo. Dapat mag-react si Mayor Benjamin Magalong dito sa bagay na ito. Bakit nga ba? Anong dahilan? Bakit walang nakasuhan nung panahon na yun? Nabahag ba ang buntot ni Mayor Magalong during that time o ni General Magalong during that time? O nasabi lang niya ito out of something o baka kung ano pa man? We do not know. So si General at ngayon Baguio City Mayor Benjamin Magalong lang ang makakasagot dyan sa bagay na yan. However, bakit ka tumatawa? Abante Pilipinas. However, doon sa sinasabing kalaban sa politika at walang kaugnayan sa war on drugs, ewan ko lang ha, pero sa tingin ko, ang mas dapat nating tingnan dito ay yung senaryo, sitwasyon ng local government units kung saan nangyayari yon. Kasi maaaring ginagamit nung mayor dun sa isang lugar yung operation na ito o itong kampanya na ito. Pagkatapos iuutos dun sa kanyang hepe at palabasing ganoon. Hindi ba? So we do not know. Kaya kailangan imbestigahan talaga ito. At kailangang malaman kasi yung mga nangyaring patayan na yan, sabi nga ng mga nakakaintindi, ay discretion yan nung nagpapatupad ng batas. Personal nila yun. Abante Pilipinas. Kaya laliman nyo pa ang investigasyon. Tsaka yung mga addict na pinatay, dapat lang talagang patay na yung mga addict na yan. Yung mga addict na gumawa ng kawalang hiyaan, ng rape ng 90 anyos, naalala ninyo yun? Ng rape ng bata. So, yung mga hindi tao yan. Hindi tao ang mga yan. Samantala, ilang kabahayan natupok sa malaking sunog sa Cotabato City. Maabante sa balita si Abante reporter June Mendoza. Abante Radyo Live Report. Ayang buntag, June. Mayang buntag, Boss Ronnie, o sa itong mga kaubanan din sa studio, pansamantala munang nakikisilong sa mga evacuation centers ang ilang residente ng Rosary Heights 9 sa lungsod ng Cotabato matapos maabo ang kanilang mga tirahan sa malaking sunog na nangyari kagabi. Sa ulat ng Bureau of Fire Protection Cotabato, bandang alas 10 ng gabi, nakatanggap sila ng alarma hinggil sa naturang insidente na nangyari sa isang residential area sa loob ng ORC compound sa bahagi ng Purok 1 ng lungsod. Kagad namang rumisponde ang mga tauhan ng BFP at iba pang mga emergency response units ng naturang lungsod. Sa pahayag ni BFP spokesperson FO2 Anthony Hinilo, napabaya ang kandila di umano, Boss Ronnie, ang naging sanhi ng sunog na agad namang kumalat dahil gawa sa light materials ang mga kabahayan sa naturang lugar. Idiniklarang fire out ang sunog bandang alas 11:30 ng gabi kung saan hindi bababa
sa 20 pamilya ang nawalan ng tirahan sa naturang insidente na ngayon ay tinutulungan na rin ng city government na magkaroon ng agarang tulong para sa kanilang mga pangangailangan, Boss Ronnie. Ayan. Wala pa bang mga permanenteng evacuation centers diyan sa mga LGU sa Central Mindanao? Kasi 'di ba mayroon na tayong batas ditong Republic Act number 12076 na ninonombrahan ng pagkakaroon ng isang permanenteng evacuation center para hindi na nakikisilong kung saan-saan. 'Di ba lalo na yung iba? Meron ng Oo. Tama ka diyan, Boss Ronnie. Dito sa Cotabato City, meron na talagang evacuation centers ang CDRRMO at ang city government para doon sa kanilang mga residente, Boss Ronnie. Ayun. So ngayon, nasa evacuation center, permanent evacuation center ba ito? O Correct, ito yung permanent evacuation center. Permanent evacuation center. Oo, kasi yung permanent evacuation center, pagkakaintindi ko dun sa batas, ay iba yan doon sa mga gymnasium o covered court correct, tama. na idineklara bilang permanent evacuation center. Hindi eh. Kasi Tama. may ibang gamit yan eh, hindi ba ga? So papaano? Tama ka dyan. Di ba? Halimbawa, birthday mo. Ay, saan ka ngayon magbe-birthday kung meron nakatahan doon sa iyong evacuation center? Doon sa covered court ninyo. Hindi ba ga? Saka, hindi na, pinagbabawal na yung paggamit ng mga eskwelahan School. na gawing evacuation center. Oo, kasi nakakaistorbo sa mga nag-aaral. Di ba ga? Correct. Bagsak na nga yung ating mga estudyante sa rating, tapos aabalahin mo pa dahil dyan sa mga evacuation, sa mga evacuees na yan, di lalong nasira ang ating edukasyon, hindi ba ga? Correct. Pero sa ngayon, anong tulong na ang natanggap ng ating mga kababayan dyan? Meron na ba? Meron na. Yung kagabi pa lang, nagpalabas na ng kautosan si Mayor Bruce Matabalaw, yung assistance, relief assistance, kagad yung pagkain at tubig. Sa ngayon, ngayong araw, inaasahan natin na magkakaroon pa ng assessment yung CSWDO sa lawak ng pinsala nito at kung ano pa yung pwedeng maitulong ng city government doon sa mga apektadong pamilya, Boss Ronnie. Oo. So, ilang bahay? Meron na ba na-report? At ilang pamilya? 20 pamilya yung apektado, so hindi bababa sa 10 mga kabahayan itong naabo sa malaking sunog na ito. Wow. 20 families eh. Oo. So nasa 10 houses ito. Kasi may chances na doon sa isang bahay, 2 pamilya nakatira. Oo, mga ganun. Oo. Kaya pwedeng hindi bumaba ng 10 yan. Alright, maraming salamat, Boss Jun. At mabuhay kayo dyan. Assalamualaikum. Alright, at babalik ako sa karagdagan pang mga balita. Tabayanan natin dyan sa mga listeners natin sa DWAR Abante Radio. Jun Mendoza, Abante. Abante Pilipinas. Thank you, June Mendoza. Nagatid sa